tuloy. Okay, iwanan na natin yan mga kababayan at i-connect naman natin sa second topic natin ngayon. Pag-usapan naman natin si Senator Robin Padilla. Oy, nako, relate na relate ang lahat dito mga kababayan. At marami na naman na magwawala. Marami na naman siguro ang maaasar dahil malala na po. Malala na ang tama ni Senador Robin Padilla. Lorena Silverio, parang vlogger lang ng kumakain ng mic. Parang kilala ko yan na kumakain ng mic, sana all, no? Mga kababayan, yung mic na yun, mahal yun ha. Dapat binigay niya na lang sa akin. Grabe talaga to si Badong eh. Badong Aratiles. Teka lang, magbawas lang tayo ng ano rito para mapadali yung ating pagbabalita. Again mga kababayan, magandang umaga po muli sa inyong lahat. Si JNK po muli ang inyong abang lingkod, ang inyong kago na laging on the go. Relate sa isang bobo, sabi ni Ma'am Ai Chang. Nako, ayan ang pag-uusapan natin mga kababayan, mga kago. Pasensya na po kayo at talaga naman. Oy, nakikita yung borta kong katawan. Wait lang. Iba yung nakita eh. Okay, etong si Robin Padilla, ang ganda ng ngiti mga kababayan, pero sa kabila ng kanyang ngiti ay hindi po maganda ang kanyang mga pinagsasabi. Piruin mo mga kababayan, Padilla nagbanta, gulo kapag inaresto si Kibuloy. Abay, bakit ganun mga kababayan? Hindi nyo ba kayang pigilan ang appointed son of God? Ang self-proclaimed son o appointed son of God na si Kibuloy kapag nagwala. Diyos ko. Sabi ni Senador Robin Padilla mga kababayan, nagbabala si Senador Robin Padilla na sisiklab ang kaguluhan sa bansa kapag ipinaaresto ng Senado si Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. Kung ipagpipilitan ng Senado o ng malaking kapulungan yung sinasabi nilang pag-i-issue ng subpoena at warrant, siyempre po, malaking gulo ito kasi sinabi na ni Pastor na hindi siya pupunta. So paano ito? Palalakihin ba natin? Yung salita na to mga kababayan, salita ng duwag. Diba? Palalakihin ba natin? Natatakot ba kayo pag sinabi ni Kibuloy mga kababayan na hindi siya pupunta? Ayan o. Siyempre po, malaking gulo ito kasi sinabi ni Pastor na hindi siya pupunta. Legislator kayo, may karapatan kayo. Diba? Nai-implement, ipatawag, isabpina ang mga taong ito. Bakit ayaw nyong ipatupad? At ito pa mga kababayan, Diyos mio marimar, napag-alaman po natin na isa si Senator Robin Padilla sa mga senador na nagpapatigil sa komite ni Senator Riza Hontiveros para imbestigahan itong si Pastor Apollo Kibuloy. Nakakadismaya, nakakagalit. Di ba? Isa ring bobong senador, parang yung senador na si Extra Rice, si Janet Rice. Walang alam, mga kababayan, hindi nagpasalamat sa ating mga Pilipino na bumoto sa kanya. Di ba? Grabe. Ito sabi ko, pagpapakita po ito ng kahinaan. Pagpapakita po ito na weak itong senador na to. Bakit ko nasabing weak? Isang tao lang yun eh. Wala naman yan sa pwesto. Hindi yan presidente. Hindi yan vice president. Hindi yan senador. Diba? Pero natatakot si Senator Robin Padilla. Parang ang gusto niyang sabihin dito sa paano ito, palalakihin ba natin ito? Parang sinabi niya, gawan natin ng paraan. Anong gusto niyong paraan? Under the table? Anong gusto niyong paraan, mga kababayan? Kausapin yung mga naghuhusga, kausapin yung mga witnesses, yung alleged victims. Pag ganyan ang nangyari,
hindi nyo na po pwedeng sabihin na gumagana ang ating justice system kung palakasan system na lang. E di palitan na natin yung pangalan ng justice system. Palakasan system. Yan na lang ang gawin natin. Di ba mga kababayan? Sabi pa niya dito, aniya, milyon ang follower ni Kibuloy, kaya posibleng umalma at magalit ang mga ito kapag inaresto ng Senado ang kanilang leader. Abay, grabe talaga ang pagsimpatya ni Senador Robin Padilla kay Kibuloy. Inalala niya ang million followers. Bakit? Million followers, 7 million followers kasi ang bumoto sa inyo. Kaya malaki ang utang na loob nyo kay Kibuloy. Kaya walang nangyayari sa mundo natin, kaya walang nangyayari sa Pilipinas dahil patuloy na nagkalat ang mga taong ganito, na patuloy na tumatanaw ng utang na loob kahit na mali na. Kasi kayong mga politiko, hindi kayo dapat humihingi ng tulong sa mga tao na yan. Kaya pag nagkaroon ng aberya, hindi nyo maisantabi ang utang na loob. Kasi para manalo, ginagamit nyo sila. Kaya pag nanalo kayo, ibabalik nyo yung utang na loob. Pwede bang utang na labas na lang? Mga hinayupak. Sorry, mga kababayan. Kailangan na isaalang-alang natin dito na milyon din ang followers ni Pastor Kibuloy. Kailangan nating isaalang-alang ang kapayapaan at katahimikan natin. Mga kababayan, sabi ko nga po, nandyan ang ating mga kapulisan, nandyan ang ating gobyerno. So isang tao lang yan, kahit maraming follower yan. Tanggalin mo yung ugat. Diba? Ipakulong mo yung ugat na yan. Sigurado ako, yung kanilang mga follower na yan, hindi yan makakakilos. Yung mga follower na yan, mapipilayan din yan, mga kababayan. Hanggang umpisa lang yan. Kung magprotesta sila, edi paghuhulihin natin. Di ba? Kung yan ay against, mga kababayan, wala silang permit, magprotesta sila. Edi hulihin. Ganun ba kahirap yun, Senador Robin Padilla? Pinasasahod ka ng tao dyan sa Senado. Milyon ang sinasahod ninyo, pero ganyan lang ang argumento mo. Ang liit ng utak mo, gagamunggo. Ipakita nyo na may batas tayo. Ipakita nyo na lumalakad, gumagana ang ating batas. Diba? Huwag tayong magpatalo sa isang tao lang. Huwag tayong, sabi ko nga bakit kasi sinasaalang-alang nyo palagi yung ganyan Hindi na tayo igagalang ng mga tao pag patuloy po tayo mananatili sa ganito, na patuloy tayong tumitingin ng utang na loob, na patuloy tayong nagbabayad sa mga nagtaas ng kamay ninyo nung panahon ng halalan. Di ba? Hirit pa ni Padilla ay Senator Riza Ontiveros, tapusin na ang investigasyon ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality at gumawa ng rekomendasyon upang maiakyat na sa korte ang reklamo laban sa founder ng KOJC. Sa mga nanood sa amin, kagabi ni JDB ng best friend ko, mga kababayan, mga kagaw. Siguro, ito ang isa sa pinakatangang rekomendasyon ng isang senador, na patigilin mo ang advocacy, na patigilin mo ang layunin ng committee na mag-imbestiga, na magkaroon ng inquiry in aid of legislation. Diba? Anong sabi ni Senator Riza Ontiveros dito, mga kababayan? The Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality is conducting an investigation in aid of legislation, and it has the power to compel the attendance of witnesses, no matter how well connected they are.
In the past, cabinet officials, lawmakers, and an incumbent Senate president, and even a former president have submitted to Senate subpoenas and appeared as witnesses. His constitutional rights, like all witnesses, are respected. Pero hindi siya mataas pa sa presidente, sa Senado, at sa batas. Sa kabilang banda, hindi po ako mangingiming, tumindig laban sa mga nananakit sa kapwa. Lalaki, babae, bata, at kahit kadugo. Gaya ng hindi nangingimi ang Senado na magsalita laban sa mga mapanakit, mapang-abuso at tiwali. Isa lang ang hinihingi sa inyo, ang magpakita sa Senado. Tinatawag niyong duwag ang testigong nakatakip ang mukha pero nagpasa naman ng affidavit habang hindi kayo sumusunod sa subpoena at nagpadala lang ng audio clip. Bukas po ang Senado para sa panig ninyo. Hinihintay namin kayo. The Senate Committee. Yun nga mga kago, no? Matindi yung mensahe ni Senator Riza Hontiveros dito. Ang sinasabi niya, ang tanging hinihiling lang naman ay umattend kayo sa Senado para sagutin ang lahat ng mga aligasyon sa inyo. Mas mataas ba kayo sa presidente, mga kababayan? Alam po natin that there were a time na itong presidente natin sa kasaysayan ng bansa, sa kasaysayan ng Pilipinas, ay umattend ito si Joseph Ejercito Estrada sa isang pagdinig dyan sa Senado. So ibig sabihin, isinabmit niya yung sarili niya. Incumbent senators, BP, mga kababayan, sila po ay nagpasailalim sa Senado. Nung ipinatawag sila, even the Justice Secretary, even the Supreme Court Justice, mga kababayan, ay humaharap po sa Senado. Pero itong si Kibuloy, na wala namang papel sa gobyerno, di ba? Pero pinapapilan ang buong mundo na siya daw ay isang appointed son of God. Tumatanggi sa imbitasyon. At wala daw karapatan, nila, na ang Senado ay i-compel siya, na isabpina siya, na dapat daw pag may kaso, dalhin na sa korte. Mga kababayan, at itigil na daw, magbigay na daw ng rekomendasyon kaagad. Paano magagawa yun, Senator Robin Padilla, kung hindi ka ba naman sandamakmak na sintu-sinto? Pasensya sa word. Pero mga kababayan, unang-una, hindi po makakapagpasa ng rekomendasyon si Riza Hontiveros not unless otherwise, mga kababayan. Si Kibuloy ay humarap para siyempre makita natin ang other side of the story. The reason why gusto ni Senator Riza na magkaroon ng inquiry or investigation in aid of legislation para makagawa sila ng batas, ma-update nila, ma-amend nila ang existing law na kung saan, mga kababayan, ay ito kasi ay isang batas na kung saan ipinapakita ang separation ng ating between church and the government, di ba? At syempre yung ginagawa ni Riza, mga kababayan, para alam natin ano ba yung mga naging mali, para hindi na magawang muli ito, para hindi na matularan ng mga susunod na mga religious leader. Hindi na nila maabuso ang mga kabataan, mga kababaihan, hindi na nila ito maibenta, di ba? Yun ganun mga bagay Magawa ng paraan, makita kung ano yung mga butas ng existing na batas na hindi na po applicable sa kasalukuyan. Dahil sa tindi ng pera ng mga ito, sa tindi ng kanilang mga koneksyon, nababaliwala na po yung batas. So yun ang purpose ng committee ito. At pangalawa, doon sa recommendation ni Bobong Senator Robin Padilla, mga kababayan,
ire-recommend mo na magsampa na lang sa kaso kasi mayroon naman mga ebidensya sabi mo. Mga kababayan, hindi siguro ito nagre-research o sadyang sila ay makakibuloy kahit na wala ng research basta sila kampi kay kibuloy. They judge all the witnesses already na sila ay mga sinungaling. Pero mga kababayan, nagsampa ng kaso ang ilan sa ating mga kababayan doon sa Davao, which is very unfair sa kanila. Dahil baluarte ni Digong, baluarte ni Kibuloy ang Davao. So anong magagawa doon? Hindi natin sinasabi sila ay nabayaran. Hindi natin sinasabi na sila ay nagpasailalim o sabihin natin mga kababayan, nakipag-usap dito sa mga leader na ito. Pero ang atin, nakita naman natin yung sitwasyon. Sa prosecutor pa lang, doon pa lang ay na-dismiss na agad yung kaso. Gumawa ng paraan yung mga accusers ni Kibuloy, yung mga victims niya, mga kababayan. Sila po ay nag-file for petition for review. Anong nangyari? Sabi niya Boying Rimulya ng ating Justice Secretary, 6 or 7 taon o mahigit pa nakabinbin ang mga kaso laban kay Kibuloy. Mga kababayan, kung aantayin natin, iaakyat natin kaagad-agad without facing the Senate, without this committee of the Senate na pinamumunuan ni Senator Riza Ontiveros, mangyayari, baka maulit na naman dahil ipapasa. Doon na naman sa Davao mangyayari, ibabasura na naman. Para magiging copy-paste lang. Di ba? Baka hindi na naman mapansin, mga kababayan, hindi kagaya nito, nangyayari, natutulungan tayo ng media. Bakit? Dahil ang media, nakatutok ang lahat ng tao kagaya natin. Napagmamasdan natin, nababalansin natin kung ano yung mga nangyayari. At tayo mismo, di ba? Totoo naman po yung sinasabi nila, na-judge natin sila, pero in a way, na two side of the story yung nakikita natin. Di ba? Yun ang iniiwasan. At ang gusto mangyari, isa pa ha, base sa nalaman ko din kagabi, ngayon ko lang to, salamat po dun sa nag-comment. Sini-research ko yun kanina. Pag may kaso pala, mga kababayan, existing na kaso ha, yun nandyan na sa korte mismo, ay mababaliwala, mahihirapan po ang US na magkaroon ng extradition. Itong si Kibuloy kung sakasakali. Yan ang gusto nilang mangyari. Kaya they are pushing through, they are pushing Senator Riza Ontiveros and all the victims to file a case in court. Dahil ganyan pala yung panuntunan doon sa US about the extradition. Na kapag mayroong nakasampa na kaso dito, mga kababayan, hindi po magagawa yung extradition na gusto mangyari ng US, which is matutuwa yung mga kampo ni Kibuloy. Estratehiya pala nila yon. Oh, wala na akong mouse ah. Teka lang ah. Ayan. Okay. Sabi ni Betchay Araza Ruiz, meron ding local vlogger na ganyan din ang sinasabi sa human rights violation, no FEM. Lorena Silverio, dapat siguro patalsikin sa Senado yung ungas na yan. At Loloy Alabata Apaw, ang babaw talaga idol, parang nagsasabi, nasa inuman lang ang hinayupak na yan, walang hiya. Well, ganyan talaga pag hindi pinag-aaralan ang kanyang trabaho, puro pasikat lang, ang ginagawa doon ay 'di ba? Nagsusuklay ng kanyang bigote, pati ang asawa niya, mga kababayan, ginawa pang
commercial, yung Senado, biruin mo ba naman, doon nag-video-video ng kanyang drip, 'di ba? Ng pampagluta-gluta, pampaewan, pampaek-ek. Grabe. Penny Aban, tayo na boto mo Robin. Dahil sa aming boto mo Robin, buto mo Robin. Dahil sa aming nabudol mo kasi, naka-unit team ka. Kaya nga 'di ba? Kasama tayo diyan sa sa kanya. Naglakad mga kababayan doon sa ating mga vlog. Sabi natin, iboto si Robin. Ayun, nabudol. Mas naawa siya kay Kibuloy kaysa doon sa mga inabuso. Akalain mo yon, natakot siya kay Kibuloy. Gago din. Kaya nga, mga kababayan, biruin mo one versus many. Ang dami ng mga victims. Isipin mo na lang isa doon. Kamag-anak mo, isa doon anak mo, isa doon magulang mo, isa doon kapatid mo. 'Di ba? Kung hindi sila naniniwala doon sa mga victim, at least give them a chance to talk face to face with Kibuloy. 'Di ba? Pa-attend nila, mga kababayan. Betchay Araza Ruiz, sabi niya, no to Robin Padilla. Jenny DG, baka pinamumukha ni Kibuloy yung tinulong niya kay Robin. Kaya ito, stress na stress si Robin para ipagtanggol si Kibuloy. Walang alam sa batas pero nanalo. That is correct. Kaya sa susunod, sa 2025, may tatakbo na naman na isang kengkoy sa Senado. Mga kababayan, wag po nating iboto. Marami kamong mga follower ni Kibs ang matutuwa dahil makakalaya na sila kamay ng isang kampo ng Diablo. Pwede. Tama yon. Ay Chang, wow, nag-uutos ang hibang. Kaya nga, akala mo, mga kababayan, siya ang may-ari ng Senado. Akala mo siya ang presidente, anak ng tiputak, ng tipaklong. Di ba? Wala namang ipagmamalaki. Sabi ni Rosana Roses, puro jug-jug lang naman ang alam. Di ba? Ang late-late naman daw ng tutoy. Sabi ni Rosana yun. Lorena Zelverio, kung hindi nag-unity yan, di ko yan iboboto. Isa pa itong budol Kaya nga di ba? Senator pa naman din. Ito, nag-hamper at nag-obstruct ng investigation. Dapat nga matanggal na yan. Mag-resign na yan. Diba? Izel Tanaka, ang utang na loob ay tinatanaw, hindi binabayaran. Tama. Diba? Dapat yan tinatanaw, pero sa tamang pagkakataon. Ngayon lang talaga ako natuwa sa'yo, Riza Hontiveros. Parehas tayo, Miss Aichang. Betchay Reza Ruiz, sabi ni Kibs, lalabas na daw siya. Naku, mga kababayan, neck niya. Hindi po mangyayari yan. Diba? Hanggang ngayon nga nagtatago siya paeklat-eklat niya lang yun. Lalabas na ako. Glorified ang body ko. Matagal na akong patay. Nagpabalik-balik na ako 1,000 times. Parang narinig ko na yung 1,000 times na yan Diba? 1,000 times din ang sinabi ni Duterte na siya ay patay. Ano sabi niya? Patayin nila ako 1,000 times. Parang kibuloy na kibuloy lang 1,000 times na akong nagpabalik-balik sa heaven. Aba, putik na yan. Talagang magkaibigan Penny Aban, kaya sa 2025, mga loyalista, PBM loyal supporters, ibagsak na natin ang mga Duterte na yan. O Duterte senators, re-electionist, bago man, Bato, Bongo, Tolentino, Amy Marcos, Lapid, Bong Revilla at iba pa. Itong si Bong, mga kababayan, ewan ko pero si Bong kasi, malapit to sa mga Marcos. Malapit sa mga Marcos. Pero kung ayaw nyo, hindi nyo trip, tanggalin nyo na rin, mga kababayan, di ba? Betchay Araza Ruiz, hindi ko yan iboboto, promise. Alam ko na ang mangyayari, magiging circus lang ang upper chamber. Correct ang Senate. Lorena Silverio, mga duwag pala yung mga supporters ni Duterte. Ayaw humarap sa Senado yan. Ang impluensya ni Duterte, di ba? Lahat feeling above the law. Kaya nga mga untouchable daw sila mga kababayan. Abi pa ni Piniaban senators ang umiepal para kay Kibulok na pinangungunahan ng bugok na senators naghaya ni Padilla at Tolentino, isa pa yan. Isama nyo na rin si Marcoleta, mga kababayan. Kaya lang nasa Congress si Marcoleta Pero dito naman, dito lang ako umaayaw kay Marcoleta. Doon sa sinasabi niya na kailangan daw magpakita ng mukha. Baka hindi daw sila nakapag-oath. Pero ang totoo, na meron silang sworn statement. 'Di ba? Mukhang hindi lang nakuha ni Marcoleta lahat ng mga information din. At
Palagay ko, tumatanaw din to ng utang na loob dahil kay Digong. Alex Yango, may pahula si Pacquiao ang makasagot, ay si Pacquiao. Yung 1,000 kung nasan siya. Nako, ang kuripot. 1,000, wag na uy. Mga kababayan. Uy, aga niya, Takero Streetwise Takero, ang ganda ng gising ko. Nakita ko si Aichang. Nako naman. Ikaw talaga, Taki Ang tindi ng mata mo. Kaloyal Alex Andrade, hindi yan magre-resign sa Senado. Siya kumikita at makapal ang mukha. Tama. Leonardo Ansag, hindi lalabas si Pacquiao sa Longganisa. Nako, hindi talaga yan. Mga kababayan, hindi ako naniniwala. Sabi ko nga 0.1% na lalabas yan. At Lineta Cataylo, watching here in New Zealand. Thank you so much for watching, Ma'am Lineta. At Betchay Araza Ruiz, hi Takero, what time is your live stream? Malapit na ata si Takero Pero konti na lang naman tayo. Lizal Tanaka, no to pro Checkwanis. At dismay ako kay Marcoleta. Nelly Domingo, isa pa yan si Marcoleta, nag-iiba na siya. Well, okay naman siya para sa akin dahil pagdating sa Chacha, mga kababayan, gusto niya, 'di ba? Pabor ako doon. Dito lang siya bumalentong sa issue na 'to Mukhang meron lang din utang na loob dahil kay Duterte. Si Duterte kasi number 1 choice niya si Marcoleta, mga kababayan. O naman, Marcoleta, hindi naman natin pwedeng isang pagkakamali lang anuhin natin, mga kababayan. Ang tao naman ay nagkakamali. Wag lang talaga maging patuloy na tanga, wag lang maging patuloy na bobo gaya nitong si Padilla, wala pong mangyayari talaga sa atin. Si Marcoleta goods pa rin ako kahit na sablay siya sa statement na ito. 'Di ba? Milyon ang pera, 1K, baka naman trilyon, Trigger Woman 888. Bilyon ang pera niyan, sigurado ako. Yes, correct ka dyan, Kagaw. Nabawasan na rin ang, ang paghanga ko kay Marcoleta. Kahit noon, may sinabi yan tungkol kay PBBM. Meron ba? Ako, mga kababayan. Well, pero ako sinasabi ko nga sa inyo, tinitimbang ko pa rin. Lamang pa rin sa akin si Marcoleta kahit nasabihin natin na ganon, sablay siya sa isang bagay. May siguro naman, mga kababayan, pangit talaga yung utang na loob, nakakasira talaga yan no? Nakakasira yan ng bansa. Okay, tingnan naman natin yung isang senador, mga kababayan, na wag din natin iboto sa susunod na eleksyon na paepal, sinisira ang kanyang kapatid sa lahat ng bagay at number 1 kontrabida. Senadora Amy Marcos, pasok. Ma'am, si Presidente, siya na mismo nag-advise kay Pastor Kibuloy na sana humarap na sa Senate at House hearing to give his side dun sa mga allegation laban sa kanya. Do you think dapat na sundin ni Pastor Kibuloy yung payo sa kanya ng Pangulo? Okay, ito meron tayong may busisiin tayo dito na sinabi ni Senadora Botox Amy Marcos. Botox daw Well, alam naman natin na talagang kapangyarihan ng Kongreso at ng Senado na mag-issue ng subpoena, talagang fundamental power yan. Pero alalahanin natin na kinakailangan bigyan ng substantive and procedural due process. Substantive and judicial process, due process daw, mga kababayan. Tingin pala nila dito sa Senate, laruan lang. Hindi pala to due process. Ito pala ay gawa-gawa lang, parang nagbabahay-bahayan, mga kababayan. Ganito ang tingin ni Amy Marcos. Bakit pagdating sa ibang tao, parang wala lang sa inyo? 'Di ba? Tuwang-tuwa pa kayo. Bakit pag kay Kibuloy, kailangan isaalang-alang natin ang kanyang karapatan? Bakit pag sa ibang tao, ganito ba? Ang nakikita natin, mga trapo talaga mga kababayan. At saka yung karapatan against self-incrimination. Ang ibig ko sabihin, lungkot na lungkot ako. Isaalang-alang ang karapatan against self-incrimination. Abay, So, ibig sabihin pala kahit anong mangyari, if ever na dumalo si Kibuloy, mga kababayan, useless din. Dahil pag pumunta sa Senado to, sasabihin lang niya pag tinatanong siya, saan ka nakatira? Ilang taong ka na? Ginahasa mo ba to? Pinagtrabaho mo ba yung mga to? Laging isasagot, simple lang, mga kababayan. I invoke my rights against self-incrimination. Putak na yan. Wala na. Wala na tayong nakuhang sagot, mga kababayan. Di ba? O si Senator Amy talaga,
sa mga pangyayari tungkol sa SMNI at kay Pastor Kibuloy. Mabait siya sa atin at higit sa lahat tungkol sa SMNI at kay ibig ko sabihin, lungkot na lungkot ako sa mga pangyayari tungkol sa SMNI at kay Pastor Kibuloy. Mabait siya sa atin at higit sa lahat talagang tumutulong sa napakarami. Lungkot na lungkot ako sa nangyayari kay Pastor Kibuloy at sa SMNI sa mga nangyayari. Bakit ka malulungkot mga kababayan? Again ulitin ko na topic namin to kagabi. Unang-una, mga kababayan, mabait si Kibuloy. Baka sa inyo lang mga politician. Diba? Sinasabi ni Kibuloy na siya ang nagbibigay sa inyo. Wala kayong binibigay sa kanya. Nako, pitpitin nyo ang isa kong daliri. Pero hindi nyo ako mapapaniwala na hindi kayo nagbibigay dyan sa mga senator na yan. Sa paglakad nyo lang Diba? Yung mga vlogger nyo, siguradong may mga bayad Diyan pa kaya sa mga sa Kibuloy na magtataas ng inyong kamay. Kaya nga mga kababayan, ang laki ng utang na loob nyo sa mga yan Diba? At eto sabi niya, lungkot na lungkot siya. Bakit ka nalulungkot? Isang tao lang yan. Kung ginawa niya yan, mga kababayan, he should have to face the consequences. He should face the Senate. Diba? Kung sasabihin ninyo, Senator Robin Padilla, Senator Tolentino, pag may kaso, dali na lang kaagad sa korte. Ganyan ang inyong reasoning, ang inyong narrative. Abolish nyo na yung Senado. Wala pala kayong kwenta Ano pang gagawin nyo dyan? The reason you were there, di ba, is to amend, legislate, di ba, gumawa ng batas. Wala na kayong silbi. Pag lahat diretso na sa hukuman. Ang hukuman, mga kababayan, katulad niyan, pag ang nakaupo, sabihin mo, yakyat sa hukuman, tapos ang nakaupo, 7 years binangko, 7 years na pinatulog sa baol ang mga kaso dahil si Digonyo ang nakaupo. Mga bata niya ang nakaupo sa DOJ bilang DOJ Secretary. Diba? Walang mangyayari. Kaya't malungkot ako na nauwi sa ganito at sana naisaayos na lamang ito. Sana naisaayos na lamang ito, mga kababayan. Diba? So, ibig sabihin, yung sinasagot niya po yung pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. At parang, totoo parang merong silang ginawa, niluto na paraan para makipag-usap dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya lang, itong si Pangulong Bongbong Marcos mukhang matigas, no? Maganda yon mga kababayan dahil hindi lahat ng bagay pinagbibigyan. At least, nakikita natin ang Pangulo natin matuwid. Dahil kung biglang-bigla, ang nangyari dito ay pinatigil ito ng ating Pangulo. Nakialam siya between the legislative and the executive, mga kababayan. Malaking problema ito. Diba? At least alam natin na hindi nakikialam at alam ng Pangulo ang separation of powers ng legislative at ng executive. Ng mas mapayapa at mas tahimik na pamamaraan. Okay. Naayos ng mas tahimik at mapayapang pamamaraan. Payapa, under the table, kausapin na lang, bayaran ang mga biktima. For sure, ganyan ang ibig sabihin yan, mga kababayan. Diba? Ang gusto nilang mangyari ay huwag po itong maikalat sa social media. Dahil ang social media, wala silang takas, lahat captured. Lahat po ito ay naka-recorded. No? Lahat ng galaw kilos nila ay maisisave. So wala silang kagatol-gatol na makakatakas ang mga ito. Ang gusto nilang mangyari, sila-sila lang ang mag-uusap, daanin sa maboteng usapan at maboteng kaperahan. Yan.
So, nalungkot ka rin ba, ma'am, na meron siyang mga allegations against the President and the First Lady na parang nakikipagsabwatan ba sa Amerika? Alam niyo yung maraming nagsasabi, yung tungkol kina Presidente Duterte, tapos yung kamag-anak nila, ganun din sa kay Pastor Kibuloy. Alam mo, kasi talaga namang tumulong sila sa lahat ng ginagawa ng administrasyon para panalo yung administrasyon. Pagkatapos may ganito. Tingnan nyo salita ni Amy, mga kababayan. May tanong sa kanya tungkol sa sinasabi ni Pastor Kibuloy kay President Marcos at din kay First Lady. Pero wala siyang say, iniiba niya yung usapan. Ginagawa ng administrasyon para tumulong sila sa lahat ng ginagawa din sa kay Pastor Kibuloy. Alam mo, kasi talaga namang tumulong sila sa lahat ng And the First Lady na parang mas tahimik na pamamaraan. So, nalungkot ka rin ba, ma'am, na meron siyang mga allegations against the President and the First Lady na parang nakikipagsabwatan ba sa Amerika? Alam niyo yung maraming nagsasabi, yung tungkol kina Presidente Duterte. Okay. Wala namang First Lady si Digong, mga kababayan. Wala siyang presidente, ha. So dito maliwanag na tumatakas dito sa question ng media itong si Senatora Amy Marcos. Anong nalungkot ka rin ba doon sa allegation ni Kibuloy na dinadamay ang pangalan ng presidente at pangalan ni First Lady? Wala siyang pakialam doon, mga kababayan. Ang gustong iligtas lang, ang gustong sagutin ni Amy Marcos ay tungkol dito sa mga Duterte. Wala talaga siyang pagmamahal sa kanyang kapatid. Diba? Kasi katugo mo yun, mga kababayan, na sinasabihan na ito ay nakipagsabuatan sa US para siya ay habulin ng CIA, habulin ng FBI, pero hindi niya sinagot yun. Dapat man lang, ano yan? Oo nga, nalulungkot ako pero hindi totoo yun. Dapat ganun man lang, mga kababayan, ipagtanggol man lang niya kahit konti yung kapatid niya na hindi totoo yung binibintang ni Kibuloy. Pero hindi, mas ninais niya, mas pinili niya po na sumagot ng iba na iligtas na naman ang pangalan ng Duterte. Ito, Tapos yung kamag-anak nila, ganun din sa kay Pastor Kibuloy. Alam mo, kasi talaga namang tumulong sila sa lahat ng ginagawa ng administrasyon para panalo yung administrasyon. gago. Sabihin mong tumulong, mga kababayan, unang-una, hindi totoo na tumulong. Sila nga talaga ang nanggamit kay PBBM. Bakit kamo? Diba? Inilagay nila si Sara bilang Vice President para gamitin si Sara as collateral kapag sinugod na ng ICC, hinuli na ng ICC itong si Digong. Mga kababayan, at yung sinasabi mong sila ay tumulong kamag-anak nila para mapabuti ang administrasyon, hindi. Hindi sila tumulong. Unang-una, nung kampanya pa lang, nung sinasabi ni Digong na adik si Presidente Marcos, may adik tayong tatakbo, diba? Na candidate, merong bagahe, spoiled brat. Yan pa lang sinisira niya na si Pangulong Bongbong Marcos. Tapos sasabihin mo, tumutulong, wala silang itinulong, kung hindi, puro kasiraan ng administrasyon na to. Ano pa, mga kababayan? Sirain ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos, sirain ang imahe ni Pangulong Bongbong Marcos na sabihan siya na adik noon hanggang ngayon, adik, bangag noon hanggang ngayon, bangag. Tapos wala ka man lang masay, sasabihin mo tumutulong ang mga Duterte. Wala po kaming nakita na tumulong ang mga Duterte. Bagkos ginamit nila ang pangalan ng Marcos para sila ay makapwesto. Bakit? Ikaw ang isa sa nagpapatunay eh. Ikaw ang humarap sa amin, ipanawagan mo na iboto si Duterte. Pangalawa, mga kababayan, ang daming ginawa na kalukuhan ni Duterte. Biruin mo ngayon, sinasabi niya, wala siyang sinasabi na bangag daw si Pangulong Bongbong Marcos na kahit patayin siya ng 1,000 times. Tapos gusto mo pa rin ipagtanggol yung mga yon?
Si Sarah, na ipinagtatanggol ng Pangulo, anong iginagante? Pulburon video at kung ano-ano pa. Yung EDSA na binura niya dahil napahiya siya. Eh, ganino ba naman? Gasino ba naman? Nakausapin mo yung kapatid mo, yung pamilya mo. 'Di ba? Pero mga kababayan, wala siyang ginawa. Sabi niya, she is not in authority, she is not in liberty to say something, to speak in behalf of her siblings and her father. Biruin mo yun. Kahit sorry, simpleng sorry, walang ginawa eh. Tapos ikaw, tagapagtanggol, tagalinis, mga kababayan. Diyos mo, wag nyo pong iboto itong babaitang ito. Maniwala kayo, masisira talaga ulo natin dito. Pagkatapos may ganito, yung may, well, allegedly, pang-aape. Kaya, in a way, naintindihan ko, nalulungkot ako, pero Pang-aape anyway, naiintindihan ko. Ano ang naiintindihan mo? Wala kang naiintindihan, Senator Amy. Dahil kababaihan, kabataan, ang mga nagrereklamo dito. Sabagay, hindi mo naiintindihan yan dahil nangaagaw ka nga ng di ba? Pero itong mga to, nawalan ng kanilang moral, nawalan ng kanilang pagkababae. Kung hindi kayo naniniwala sa kanila, sabi ko nga sa inyo, just give them a chance. Diba? Give them a chance to face Kibuloy face to face. Pero dito pa lang, ginajudge nyo na eh. Simula't simula pa lang eh. Diba? Ang saklap, mga kababayan, ng isang kapatid. Diba? Isa sa nagpapabagsak sa kanyang kapatid. Eh kung gusto niya na siya maging pangulo, di dapat tumakbo siya bilang pangulo. Pero ako, sa totoo lang, doon pa lang napansin ko na hindi ko talaga gusto si Amy. Mas gusto ko talaga si PBBM dahil siya ang pinagkatiwalaan ng tatay niya. Basa tayo dito ng inyong mga mensahe, nakakabanas na ito. Si Amy, mga kababayan. Pero bago tayo magbasa, pakita ko muna sa inyo itong, siyempre, pangtanggal ng stress. Dito tayo kay PBBM. The cases against him in the U.S. Were filed before I became president. So I guess he's very worried. No. Well, I would just advise him that just kung meron naman siyang sasabihin, if he has an opportunity in the hearings both in the House and in the Senate to say his side of the story. Ngayon, kung sinasabi niya, hindi totoo lahat yan, hindi totoo, walang nangyaring ganyan, di sabihin niya. Pagka ganito, anong mangyayari dyan? Hindi siya sisipot. Pag hindi siya mapapakontempt siya. O, tapos tuloy-tuloy, ay nako, mas malaki yung gulo. Kung makapunta siya, sagutin niya lahat ng tanong, di tapos na. That's why my advice for him is to just face the questioning in the House and in the Senate. Marinig natin ang kanyang side para malaman natin kung ano ba talagang nangyayari dito. We're trying to be fair here in allowing him an opportunity and fora to make his case. So I think he should take advantage of it. Pero sir, yung claim niya po na assassination, so what's your take on this? Hindi na nakatenta niya. Bakit? Walang may gusto mag-assassinate sa kanya. Bakit siya i-assassinate? Wala namang ano yun. Ha? What, I mean, why will anyone want to do that? Maybe he's just very, very, wala na. Hindi ko naintindihan yung sinasabi niya. Bakit siya i-assassinate? Nakatenta niya po, Mr. Mas. Hindi naman siguro, pero hindi ko alam. Siguro natatakot siya dahil sa mga pangyayari.
But again, the best way to diffuse that situation for him is to testify before the committees in the House and in the Senate. Iba talaga si Presidente Bongbong Marcos, mga kababayan eh. Contrary talaga sila ni Aimee, no? Etong si Pangulong Bongbong Marcos, ang bigat ng binibitawan, pero nakangiti pa rin tayo. Di ba? Totoo naman eh, ang ganda, very fair ng kanyang mga sinasabi. Sabi nga nung isa kanina magnificente. Di ba? Magnificente rin sa kanyang mga interview dahil talagang may punto, mga kababayan. And sa kanyang punto po, he is obeying the rule of the law. Di ba? Unlike dito kay Aimee, mga kababayan, nakikita po natin na may isang side lang siyang kinakampihan. Di ba? Ayan ang tamang sagot. Dapat pumunta siya kung wala siyang kasalanan. Simple lang. Patunayan niya, humarap siya para hindi na magkanda patong-patong ang problema. Hindi kagaya ni Aimee, mga kababayan. Talagang inilulusot nila si Kibuloy. Sabi ni Kaloyal Alex Andrade, kawawa talaga ang mga ordinaryo at may hirap na Pilipino sa ganitong klase ng mga senador o mambabatas. Gising Pilipino. At Leonardo Ansag, kahit pumunta yang si Kibs sa Senado at Kamara, wala din silang makukuhang info. Pero pwede siyang makontempt. Pero ang naniniwalang hindi yan pupunta, pero ako, hindi naniniwalang hindi yan pupunta. Pride niya at pangalan niya masisira pati na kulto niya. Tingin ko talaga hindi yan pupunta. 0.1% lang ang chances na siya ay pumunta. Pag nasama ka sa mga bugok, natural lang maging bugok ka na rin pala. Kahit maayos pa, nagiging bugok na rin, ha Aimee? Pinatunayan mo lang. Tama? Leonardo Ansag, ang layo ng sagot ni Ebs. Hayak. Ay siyang ano daw? Ateng. Di niya sinasagot yung question. Correct, mga kababayan, umiiwas siya. Di ba? Ang layo ng kanyang tinatanong siya, ikaw ba ay nalulungkot din na sinisiraan ang kapatid mo at ang First Lady? Actually, yung mga si Presidente Duterte, yung mga kamag-anak niya, ay tumutulong naman talaga. Ang layo. Grabe. Grabe mag-build up, mga kababayan. Ano ba? Gising-gising, oy. Charlie Abang, sagutin niyo po ang tanong. Senadora, ginagawa mong tanga ang buong Pilipino. Nakakasuka ka na. Sabi naman ni Nelly Domingo, wala na yan. Protector ng kriminal. Grabe. It's no wonder na isa siyang kontra. At ay siyang sinayang mo lahat, ateng. Kaya nga Peniaban, tae na sa batikos at pambabalahura sa kapatid niya. Di man lang siya nakaramdam ng sama ng loob. Kakabwisit ka, Aimee forever. Kaya nga, hindi pa niya naramdaman yung sinabi ni Salvador Panelo, no? Na siya ay saling pusa lang sa mga Duterte. Diyos ko. Kung ako, balik ka na lang. Nako, habang may pagkakataon pa. Leonardo Ansag, dapat ang apelyedo ni Ebs, Aimee Duterte na hindi na Marcos. Alex Yango, magpahinga na lang sana sa pamumulitika si Aimee. Pagod na yan, kaya ganyan. Magtanim na lang siya ng sibuyas, gumawa ng longganisa sa Ilocos. At Ma'am Yolanda Flojo, wala, malala na yan si Aimee at hindi ko na yan iboboto. Peniaban, walang nakikitang mali si Aimee. Puro tama ang mga Duterte sa kanya. Baka tinamaan siya. Ay siyang agree, Sir Leonardo. I-comment ko sana, buti ikaw na gumawa. At bakit ganyan siya sumagot ngayon? Nawalan ng talino. Nako, mga kababayan. Baka napunta na sa talampakan ang kanyang talino, no? Ganyan talaga pag may bahid politika. Pag politiko, pag ikaw ay trapo, ganyan talaga. Sabi ni Sir Leonardo Ansag, tagalinis ng EBS ng mga Duterte at ni Pacquiao. At Nelly Domingo, delikado po yan si Senadora. Pure Duterte yan, di siya sa kanyang kapatid, kakalungkot silosa. Tingin ko, mga kababayan, mula pagkabata, talagang selos na siya kay Pangulong Bongbong Marcos. At dito ko po napatunayan, mga kababayan, na kaya hindi pinili si Aimee Marcos ng kanyang tatay dahil sa ganito ang ugali. Diba? At dito ko rin napatunayan, naniniwala ako dun sa binitawan ni Maharlika na si Aimee Marcos nanggaling, kay Aimee Marcos ang nanggaling dun sa
sa Pulburon issue. Bakit? Simula pa lang ng kampanya, nung sinabi ni Duterte yon, malamang kay Amy Marcos din yon nanggaling. 'Di ba? Pasa-pasa sa mga bunganga. Penny Aban, walang nakitang mali ang Amy na yan pagdating sa mga kampon ng Digonyo. Sa bagay, kamukha mo na rin sila, isa kang Digonyo. Rizal Tanaka, nakaka-high blood si Ateng at ang wapo talaga ni PBBM. Kaya nga nakaka-good vibes, no? Leonardo Ansag, parang si Apo Lakay Marcos Sr. ang nagsasalita kung mapapansin ng lahat. Ako hindi ko kasi masyadong hindi kasi tumatak sa akin si Pem, no. Nakita ko lang siya nakita ko lang siya sa mga videos na ngayon. Pero dati hindi, mga kababayan, dahil hindi ko po talaga siya inabot. 1984 ako pinanganak, pero syempre batang-bata pa ako noon, di ba? Sabi ni Penny Aban, napaka-organic ng tawa ni PBBM. Kaya nga sabi ko, nakaka-good vibes di ba? Lahat madadala tayo kahit nung una, pinakita ko si Amy, mga kababayan, dahil gusto ko, mauna na yung lungkot natin at yung sama ng loob natin, di ba? Tapos tatapusin ang live na to ng magandang ngiti ni Presidente. Di magandang March 1 natin, ay siyang sa ganyang angle para siyang si Papsi niya. Kaya nga, Linda Hampton, PBBM is a real estate man. At Penny Aban ulit, malaki din ang punto ni Amy, ang baba niya plus haba. Grabe kayo. Arnold Adobo Guangco, parang kamatis yan sir, hawa-hawa na. Kaya nga po di ba? At may sense ang sinasabi palagi ni PBBM, pero si Ebs kapag tinanong mo ng apare ang sagot niya sa hulo. Parang ang layo talaga ng sagot, no? Parang milya-milya. Betchay Araza Ruiz, yan ang tanong ko. Ano ang nangyari kay Amy nung araw siya ang chairman ng Kabataan Barangay? Maayos siya lagi niyang kasama mami at daddy niya. Nakwento rin po sa akin yan ng isang loyalista, no? Nakapit-bahay po nila at actually kababata daw po mga kababayan Diba? Natawa ako grabe. Kahit magbalik loob pa si Amy, hindi ko na yan iboboto. At Penny Aban bumaba sa baba niya ang talino. Sa baba pala napunta. Mga kababayan, kala ko sa talampakan, sa baba pala. Sa bagay, pagbaba, hindi mo na makikita Dami kong tawa. Ano ba yan? Okay. Salamat sa inyo mga kababayan Naka2 oras na rin po tayo. At sabi ko nga, mukhang nasarapan ako sa ganitong sa ganitong oras kasi wala po akong kasabay. No? Solo ko kayo. Kahit na konti lang tayo, solid. Salamat muli po sa inyong lahat at magandang umaga. Ito ngayon, totoo na. Thank God. It's Friday, mga kababayan. Kahapon kasi nawawmali ako Okay? Thank you so much po muli sa inyong lahat. Salamat sa mga hindi pa nagla-like. Paki-like ng video natin, paki-share at syempre mga kababayan, huwag niyo pong kalimutang mag-follow na rin sa ating Facebook page. Maraming salamat at magandang umaga sa ating lahat. God bless.